Nagkasana ng kani-kanilang investigasyon ang ilang kongresista kaugnay ng mga pekeng SARO o Special Allotment Release Order. Ang SARO ay ginagamit para mailabas ang pondo para sa isang proyekto ng gobyerno. Hinala ng mga kongresista, isang sindikato ang nasa likod nito. May report si Sherry Ann Torres. Gusto ng mga kongresista na malaman kung sino ang nasa likod ng mga pekeng Special Allotment Release Order o SARO na kumakalat sa mababang kapulungan. Ang Budget Department ang siyang naglalabas ng SARO para sa mga proyektong popondohan ng gobyerno. Sa ngayon, pawa mga staff ang naiuugnay sa umano'y sindikato ng mga kumakalat na fake SARO. Kahapon mismo si Zamboanga City Lilia Macrohon Nuño ang nagsabi na staff niya si Emmanuel Raza ang umaming nagbigay ng fake SARO sa opisina ni Cagayan Congresswoman Baby Aline Vargas Alfonso na ipinadaan sa isang Jose Badong na staff ng House Committee on Appropriations. Sabi ni Congresswoman Vargas Alfonso, wala siyang alam sa fake SARO. Biktima raw siya. Kahapon sinabi na rin ni Congresswoman Nuño na wala rin siyang alam sa ginawa ni Raza. I was in the province last week pa. And then may tumawag sa akin na ako daw ang tinutukoy ng media regarding doon sa SARO scam. But I deny any involvement in the alleged SARO scam. Wala po tayong kinalaman dyan. We want to dig deeper. Who are the people involved? Because the way I see it, this is already a syndicate. Umamin daw si Raza sa mga kaopisina na sa kanya galing ang fake SARO. Binanggit din nito na ang kasabwat daw ay isang may code name na Supremo na empleyado ng Budget Department. Nag-file na isang buwang leave si Raza kahapon at mula noon, di na raw ito mahagilap. Di rin ito dumating sa NBI kahapon para sa investigasyon. Si Badong naman tinanggal muna sa Committee on Appropriations. I asked the NBI to look for him and not just await his promised coming. Para hindi ma-affect yung kanilang operations, especially now, di ba? Kasi papasok tayo sa pagsasara ng tinatawag nating budget process. Sabi ni Belmonte, pinaiimbestigahan na rin daw sa NBI ni Aklan Congressman Teodorico Haresco ang isa niyang tauhan na nagbigay ng pekeng SARO sa kanyang Chief of Staff. Tingin ko may syndicate yan kasi sophisticated yung system. Ibig sabihin yan may connect ka sa ang sindikato who could be from outside naman. From my experience, this could be a big one. Isolated case kung ituring ng Kongreso itong tinatawag na fake SARO scam. Pero hindi ba itatanggi na marami mga kongresista todo tutok sa itinatakbo ng NBI investigation. Dahil sa dakong huli, anuman na maging resulta ng investigasyon, hagip pa rin ang imahe ng institusyon. Patuloy ang NBI sa pakikipag-usap sa mga pwedeng magbigay linaw sa racket na ito. Kanina, 2 taga-DBM ang pinatawag pero todo iwas sa media ang dalawa at ang abogado nila. Sherry Ann Torres, GMA News.